Pumasok ako sa bahay ng mayamang babae para magnakaw ng kaunting pera. Ngunit nagkolapse ako sa kanyang bahay na parang basurahan. Bilang isang magnanakaw na may 6 na piraso ng ebis at maisi, hindi ko nakayanan at naglinis ako sa kanyang bahay ng isang hapon. Nag-iwan ng tala na sinisisi siya sa kalat, at kinuha ang 1,875 bilang bayad sa hirap. Ngunit sa sandaling umorder ako ng pagkain sa noodle house, hinawakan ako ng pulis sa balikat. Sino ang mag-aakalang si EZQ ay hindi lamang pumirma ng kasunduan sa lugar, kundi araw-araw pang inaaya akong kumain at mamasyal. Palagi niyang sinisiguradong siya ang nagbabayad, hanggang sa ang baso ng pulang alak ay dumaan sa lalamunan. Nang magbukas ako ng mata, saka ko lang naisip na ako'y naging pag-aari na niya. Ako si Zhang Wei, na umaasa sa aking kakayahang magbukas ng kandado para makaraos. Ngunit ang kasanayang ito ay hindi kailanman ginamit sa tamang paraan. Walang magawa, may isang ina akong hindi maiiwanan sa mga gamot. Ang maliit na kita ko buwan-buwan ay hindi sapat kahit sa walang katapusang gastusin sa ospital. Nasa bingit na ako ng pagkasira. Saan pa ako makakahanap ng lakas para mag-alala sa dignidad? Ang target ko ngayon ay ang 04 na kwarto sa ika-17 palapag ng mamahaling apartment sa kanlurang bahagi ng lungsod. May-ari na si EZQ. May balat na parang pinatigas na mantikilya. Mga mata na parang likhang sining. Ang pangalan pa lang ay may dalang malamig na diwa na hindi nahahawakan ng usok. Sinubaybayan ko siya ng 2 linggo. Ang kanyang schedule ay parang orasan. Alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Isang perpektong empleyado. Ang ganitong uri ng biktima ay mayaman at mababa ang panganib. Talagang ito ay isang tupa na akma para sa akin. Ngayon ang tamang panahon para manghuli. Sinundan ko siya hanggang sa pasilyo ng mga unit. Sinundan ang kanyang nakakaakit na likuran na pumasok sa underground garage. Sa aking isip, nagbilang ako ng 10 minuto. Tiniyak na hindi siya babalik na may galit. Dito ko lang pinisil ang brim ng aking sombrero. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdang bato. Maayos na pumasok ang kasangkapan sa butas ng kandado. Ilang beses kong inalog ang pulso. Isang malutong na tunog ang umingay. Bumukas ang pinto sa tunog na iyon. Pumasok ako ng nakatagilid. Isinara ko ang pinto. Ang buong galaw ay parang tubig na dumadaloy. Susunod na segundo, amoy ng mga tira-tirang pagkain na nahalo sa mga labi ng pagkain. Amoy ng hindi nahugasan na damit na may maasim na amoy. Dagdag pa ang kakaibang halo ng amoy ng isang pabango. Biglang sumalubong sa akin. Nakatigil ako sa pintuan. Halos nagduda akong mali ang pintuan na pinasukan ko. Maling tanong sa isang istasyon ng basura. Alam ko na sa kasalukuyan, maraming kabataan ang talagang magulo ang bahay. Pero yung umabot sa ganitong kalaking kalat. Ako si Zhang Wei, nakakita na ng maraming bagay sa buhay. Sa mga taon na nakipagsapalaran sa mundo. Ito na ang unang beses na nakakita ako ng ganito. Mga damit na nakatambak sa sofa. Hindi na maintindihan kung alin ang malinis pa. Kung alin ang pwedeng panggamit pa. Yung suot na matagal ng marumi. Tao fan ay nakatambak sa takeout box na nanginginig. May natirang pang hindi nakakain na pagkain. May ilang kahon pa nga na nagsimulang mamasa. Sa sahig ay sobrang dumi na hindi na madaanan. Mga supot ng merienda. Mga botelya at garapon ng kosmetiko. Mga kahon ng padala na sira-sira na. Hinala ko pa nga na hindi siya kailanman nagdudikit sa lupa sa bahay niya. Laging nakakalipad sa ulap. Dapat ito ang tirahan ng isang diwata na si Fang Mingyizq. May espiritu ba ng diwata dito? Naging malinis kaya dahil sa hangin sa loob ng bahay. Yung profesional kong disiplina. Biglang nalunod sa isang matinding pisikal na hindi komportableng pakiramdam. Yung likas na pag-iwas sa dumi sa sarili. Talagang hindi na kayang tiisin ang ganitong kalagayan ng kapaligiran. May isang di maipaliwanag na galit na sumisiklab sa aking puso. Ang ganda ng bahay na ito. May hangin mula hilaga hanggang timog. Maayos ang dekorasyon. Paano niya ito naging parang babuyan? CJ. Sige, talo ka. Itigil muna ang usapan tungkol sa pagnanakaw. Hindi maayos ang lugar na ito. Hindi ko mahanap kahit isang sulok na pwedeng pagnanakan. Kapag kumalat ito, mawawalan tayo ng dangal sa ating trabaho. Ilagay ang towel bag sa pintuan. Ikot ako at magsisimula na. Nang matapos ako, umabot na ng alas 4:30. Ako si Zhang Wei, isang gwapong magnanakaw, nasanay sa pagtatrabaho, at may 6 na pirasong tiyan, ay naging tagapaglinis sa mansyon ni EZQ. Na pawis habang naglilinis ng basura, nagpunas ng mesa, at nagwawalis ng sahig. Ihiwalay ang mga damit na mukhang mahalaga. Ihang ang mga dapat ihang. Ipadala sa labahan ang mga dapat ipadala. Ang mga plato at tasa na nakababad sa lababo. Halos nagkakaroon na ng mga kabute. Ang mga bote ng pampaganda sa lababo ay nakatagilid. Habang abala ako, nagmumura ako sa isip ko. Mas nakakapagod pa ang trabahong ito kaysa sa pagpuwersa ng 10 kandado. Nang mahuli ko na ang huling sako ng basura. Sa labas, madilim na ang paligid. Habang tinitingnan ko ang bagong-bagong sala sa harap ko. Kintab na kintab ang sahig, parang nakikita ang sariling anino. Maayos ang pagkakaayos ng mga gamit. Sa hangin, naamoy ko ang banayad na amoy ng lemon mula sa detergent.
Huminga ako ng malalim. Isang pakiramdam ng tagumpay na nakababaliw ang sumibol. Pagod na. Sobrang pagod, nahiga na. Pumasok ako sa kwarto niya para maghanap ng mahalagang bagay. Sa drawer ng bedside table, may mga pira-pirasong pera at alahas. Nag-ayos-ayos ako. Hindi naman marami ang pera. Kabuang 1,875 pesos. Hinawakan ko yung pira-pirasong pera. Sa isip ko, medyo nakabawi na ako ng kaunti sa balanse. Sige na. Itong mga ito ay parang bayad sa hirap ko. Ngunit ang ganitong kaunting kabayaran ay hindi tumutugma sa bigat ng aking trabaho. Kumuha ako ng piraso ng papel. Nagsulat ako sa palagay ko ay medyo maganda ang sulat ko para sa kanya. Ang ganda ng tahanan na ito. Ano na ang ginawa mo dito? Bilang isang magnanakaw, hindi ko na kayang tiisin ito. Simula nang pumasok ka sa trabaho, nagsimula na akong maglinis. Isang araw ko lang natapos. Talagang nakakapagod na ako. Yung mga barya sa drawer, yan na lang ang bayad ko. Kung sakaling wala ka ng oras, tandaan mong kumuha ng kasambahay. Ihampas mo yung papel na puno ng galit at profesional na pag-aalala sa mesa. Kinuha ko ang 1,875 yuan na sweldo. Dala-dala ang sarili kong kagamitan. Pagod na pagod, umalis sa lugar na pinagpaguran buong araw. Hinatak ni Ezekiel ang halos masira ng katawan. Dumikit sa sariling pintuan. Ngayon, sobrang dami ng trabaho sa kumpanya. Pakiramdam ko, parang naubos na ako. Ang tanging naiisip niya ngayon ay tanggalin ang mataas na takong. Ihiga ang sarili sa bunto ng malambot na damit. Ipasok ang susi sa butas ng kandado at dahan-dahang ikot. May isang malutong na tunog. Bumukas ang pinto. Ang pamilyar na, komplikadong amoy na pinaghalong natirang pagkain mula sa nakaraang gabi at pabango. Ay hindi dumating gaya ng inaasahan. Sa halip ang pumalit ay isang sariwang malamig na amoy ng limon. Si Ezekiel ay huminto sa gitna ng kanyang hakbang. Ito ay ang bahay ko. Parang tinamaan ng kuryente, mabilis siyang umatras ng paa. May pagdududa, itinaas ang kanyang ulo upang kumpirmahin ang numero ng bahay. 1,704. Tama nga. Ito ang pugad ko. Hindi tama. Ito ang feng shui ng aking palasyo. Muling maingat siyang sumilip ng bahagya. Biglang nagmulat ang kanyang mga mata. Ang sahig na dati ay tinabunan ng iba't ibang kalat. Ngayon ay kasing kinis na parang bago. Kahit malinaw na naipapakita ang kanyang reaksyon sa sobrang gulat. At may kaunting pagkabigla sa kanyang mukha. Ang mga damit na nakatambak sa sofa ay biglang nawala. Na nagpakita ng orihinal na magandang tekstura ng tela. Diyos ko! Halos nakalimutan na niyang ang kanyang mesa ng tsaa ay gawa sa malinaw na salamin. Para siyang siliula-olaw na bagong pasok sa daigdig ng mga pananaw. Na nakatipon sa dulo ng mga daliri, nanginginig na lumalapit sa loob. Nangangambang madungisan ang puok na ito na parehong estranghero at pamilyar. Pinababa niya ang kanyang boses at sumigaw. Diyos ko! Sa abot ng kanyang makakaya. Lahat ay maayos. Lahat ay may kaayusan. Pumasok sa silid tulugan. Ang dating magulo at magulong kama ay inayos ng maayos. Pati ang mga kulot ng dulo ay parang maingat na dinisenyo. Dahan-dahang hinila niya ang pinto ng aparador gamit ang kanyang daliri. Ang mga damit sa loob ay nakaayos ayon sa kulay. Ayon sa panahon. Maingat na nakasabit at nakategorya. Kasama ang mga maliit na panty na may kartoon na disenyo. At ang mga sexy na lace na estilo. Lahat ay maayos na nakatupi sa kanilang sariling storage compartment. Naglalabas ng sariwang amoy ng sikat ng araw at detergent. Sumigaw siya at tinakpan ang kanyang pisngi. Parang may mainit na agos na tumataas mula sa kanyang talampakan papunta sa kanyang ulo. Mas nakakagulat pa ang pumasok sa kusina. Nagniningning ang ibabaw ng kalan. Ang makintab na katawan ng extractor fan ay nagpakita ng kanyang medyo inosenteng mukha dahil sa pagkabigla. Ang mga pinggan at tasa na nakatambak sa lababo ay nawala. Malinis at maaliwala sa drying rack. Ito na ang pagpapakita ng dalagang si Tianluo. O baka naman isa sa mga lihim na nanliligaw sa akin sa kumpanya ang nag-aalaga. Sandali lang. 2 lang ang susi. Nasa akin ang isa. At ang isa ay. Sa sandaling ang kanyang utak ay malapit ng ma-overload. Nakatutok ang tingin sa sobrang malinis na mesa sa sala. Ang papel na may mensahe ay talagang kapansin-pansin. Lumapit siya at kinuha ang papel. Ang mga sulat sa itaas ay may ilang estilo. Ang ganda ng bahay na ito. Ano na ang nangyari sa iyo? Kahit ako na isang magnanakaw ay hindi na makatiis. Simula nang pumasok ka sa trabaho, nagsimula na akong maglinis. Natapos na ang henyo. Talagang nakakapagod ito. Yung mahigit 1,000 peso sa drawer ay para sa akin na bayad. Kung talagang wala ng oras sa susunod, tandaan mong kumuha ng katulong. Magnanakaw. Biglang nagising si Ezekiel. Pumasok sa kwarto. Binuksan ang drawer ng bedside table. Talagang nawala ang mga kalat na barya sa loob. Isang malamig na pakiramdam ang umabot mula sa mga paa hanggang sa ulo. May magnanakaw sa bahay. Pero ano bang problema ng magnanakaw na ito? Hindi man lang tinangkang kunin ang mga mamahaling alahas at appliances. Kinuha lang ang wala pang 2,000 cash.
At pagkatapos ay nagbigay siya ng komprehensibong malalim na paglilinis na walang nakaligtaan. At sa kanya iniwan ng note para turuan siya. Parang may mali sa takbo ng kwento na ito. Biglang naalala niya ang maliit na kamera na nakatago sa mga halaman sa sala. Agad niyang kinuha ang phone para review ang footage. Inilipat niya ng mabilis. Sa footage, isang matipunong lalaki. Matapos siyang umalis, maingat na binuksan ang kandado gamit ang tamang pamamaraan. Naramdaman ni Ezekiel ang kabog sa puso niya. Dumating na siya. Makikita na pumasok ang lalaki. At kitang-kita na ang reaksyon niya ay kapareho ng kanina. Malinaw na nagulat siya. Sinasalamin pa nga ng surveillance camera ang mabilis na paglitaw ng gulat sa mukha niya. At isang di maipaliwanag na pakiramdam ng pagkabagsak. Agad na. Isang nakatutuwang eksena ang naganap. Hindi siya agad naghanap ng mga ari-arian. Sa halip, nakatayo siya sa kanyang pwesto na nakahawak sa balakang. At nag-ambag ng kanyang hininga sa lugar na ito. Pagkatapos, tila nagpasya siya sa isang bagay. Ipinatong niya ang maliit na bag sa pintuan. At pagkatapos ang pagmamanman ay tapat na nag-record ng isang may tuturing na himala sa industriya ng serbisyo sa bahay. 17.300 magtanggal ng basura. 17.000 punasan ang mesa. 17.000 maglinis ng sahig. 17.000 siyam ihiwalay ang mga damit. 17.003 mabilis at maayos ang mga galaw. 17.000 detalyado at maingat. Lalo na, nang makita niya sa surveillance yung lalaking nakakunot ang noo. Pero maingat na nililinis. Yung mga lace na panty na basta na lang niyang itinapon. Biglang namula ang pisngi ni Ezekiel hanggang sa bato. Sobrang nakakahiya naman ito. Pero hindi maipaliwanag na nakatingin siya sa screen. Yung estranghero na lalaki, nakasuot ng basang pawis, ang itsura. Minsan nagpapakita ng matinding inis sa matitigas na mansa. Minsan naman ay nakangiti habang nililinis ang isang maduming sulok. At bahagyang nakangisi habang nakatingin sa gilid. Natuwa siya ng bahagya. Ngunit sa puso niya, may isang di maipaliwanag na alon ng damdamin. Yung paraan niya sa pag-aalaga sa bahay. Yung linya ng kanyang mukha ay matibay at malinaw. Ang pagtaas ng kamay ay naglalarawan ng matitibay na hugis ng mga kalamnan. Lalo na kapag minsang yumuyuko. Ang bahagyang nakikita ng mga linya ng tiyan. Tama na. Ano bang iniisip mo? Siyempre, siya ay isang magnanakaw. Ang huling frame ng surveillance video ay na-freeze sa sandaling iyon habang hawak ng lalaki ang pera at humaharap palayo. Si Ezekiel ay nakayakap sa kanyang telepono habang nakasandal sa sofa. Ang puso niya ay tila tumitibok ng labis na mabilis. Parang pinindot ang repeat button sa kanyang isipan. Walang kontrol na paulit-ulit na naglalaro. Isang lalaki na parehong gwapo at may estilo, na may kakaibang obsesyon sa mga gawaing bahay, ay pumasok sa kanyang mundo sa ganitong kakaibang paraan. Habang siya ay mas nag-iisip, habang mas sumisikip ang init sa pisngi mo, mas lalo kang naaalala, habang mas mabilis ang pagtugtog ng tugtog. Matagal na, huminga siya ng malalim, para piliting mapawi ang kanyang kabog na dibdib at ang mainit na pisngi. At pagkatapos, tahimik siyang nagpasya ng isang desisyon. Ang mapuputing daliri na mahahabang bahagyang nanginginig habang kinuha ang cellphone. I swipe ang screen. May kaunting mahirap mahuli na pagkahiya at bahagyang kasiyahan sa kanyang boses. Gusto kong magulat. May isang kakaibang magnanakaw na pumasok sa bahay namin. Matapos umalis mula sa bahay ni Ezekiel. Ang dilim ng gabi ay sumasakop na sa kalye. Naglakad-lakad ako papunta sa food street. Nasa bulsa ko ang mahigit 1,000 piso. Ngunit ramdam kong mabigat ang bulsa ko. Hindi dahil sa bigat ng pera, kundi dahil sa kaba sa puso ko. Ang transaksyong ito ay talagang lugi. Kung kumalat ito, tiyak na pagtatawanan ako ng mga kapwa ko sa industriya. Pagod na ako. Gutom na ako, parang dumadapo na sa aking gulugod. Nakita ko ang pamilyar na lumang tindahan ng noodles sa kanto. Mas mabilis ang mga binti kaysa sa isip. Diretso akong pumasok. Boss, isang malaking bowl ng beef noodles. Dagdagan ng karne at itlog. Ipinatong ko ang pera sa makintab na mesa. Ang boses ay puno ng pagod at pagod mula sa buong araw. Si Lao Chen ay sanay na sumagot. CJ. Xiao Wei. Mukhang pagod na pagod ka ngayon ah. Umuwal ako ng bahagya bilang sagot. Humanap ako ng sulok at umupo ng nakabuwal. Sa loob ng tindahan ay naamoy ang masarap na sabaw ng buto at ang amoy ng buhay sa kalye. Dito ako biglang nakaramdam na parang nakabalik na ako sa tunay na mundo mula sa digmaan ni Ezekiel. Agad na inihain ang noodles sa harap ko. Kinuha ko ang mga chopstick at hinalo-halo. Humihip ng mainit na hangin, handa na sanang isubo. Sa puntong ito, biglang pumasok ang ilang tao na nakasuot ng uniforme. Huwag gumalaw. Hindi ko pa naiisip ang nangyari. Bigla na lang naitukod ang dalawang braso ko sa likod. May narinig na malutong na tunog. Ang malamig na posas ay mahigpit na nakalok sa aking pulso. Ang mga pansit na nakabitin sa aking bibig ay nahulog pabalik sa mangkok. Nag-splash ng ilang patak ng mantika.
Lahat ng mga customer sa noodle house ay nagulat. Lahat sila ay nakatingin sa akin ng sabay-sabay. Biglang umingay ang isip ko. Naging blanko ang lahat. Magtatagal din ang pagkakamali sa daan. Sa huli, madalas namang naglalakad sa tabi ng ilog. Sino ba ang hindi mababasa ang sapatos? Ngunit paano nangyari ito ng napakabilis? Ito ay surveillance. Tama iyon. Siguradong may CCTV. Sa kwarto ni EZQ, tiyak na may nakatagong kamera. Nakafocus lang ako sa paglilinis. Nakalimutan ko ang pinakamahalagang instinct ko bilang profesional. Anong pangalan niya? Isang batang lalaki na nakasimangot ang mukha ang nagtatanong sa akin. Zhang. Zhang Wei. Nakaipit ang isip ko. Nagsisiga ang mukha ko. Hindi ito dahil nahuli ako. Talagang nakakahiya lang ang paraan ng pagkakahuli. Kanina bang hapon, ikaw ba ang pumasok sa unit 1,704 ng Lijing Garden? Patuloy na nagtatanong. Aaminin ko. Nakamonitor ang 8%, malinaw na malinaw. Nahuli na may kasamang ebidensya. Walang silbi ang pagtanggi. Dinala ako ng 2 tao mula sa tindahan ng noodles. Isinakay sa sasakyan ng pulis. Sa likod ng bintana ng sasakyan, nakita ko ang mga tao sa labas na nagtuturo at nag-uusap. At ang mukha ni Lao Chen na puno ng gulat at panghihinayang. Tapos na. Ngayon talagang tapos na. Pagnanakaw sa loob ng bahay. Kahit na hindi naman malaki ang halaga. Sapat na ito para makainom ako ng isang palayok. Nasa ospital pa ang nanay ko, naghihintay ng pera. Talagang wala akong silbi. Nakatayo sa silid ng interogasyon na nakakasilaw ang ilaw. Inilatag ko ng buo ang mga pangyayari. Kasama na kung paano ako nakapasok. Kung paano ako nagulat sa tanawin. Kung paano ako naglinis na parang may nangyaring kakaiba. Kung paano ko kinuha ang 1,875 pesos bilang bayad sa hirap. At nag-iwan ng sulat na nagmumura sa kanya. Ang taong nagtatala ay nakinig. At ang ekspresyon sa kanyang mukha ay talagang kahanga-hanga. Maliwanag na gustong tumawa pero pinipigilan ang sarili. Zhang Wei, ito ba ay maituturing na bigla ang pagnanakaw? Pagtulong sa kapwa? Hindi tama. Tulong sa iba? Sumagot ako na may malungkot na mukha. Kaibigan, tinatanggap ko na. Sadyang mahina ang loob ko. Di ko matiis ang ganitong kalagayan. Walang pondo na niloko ko. Nasa bulsa ko lang. Ibabalik ko ng buo. Kung ano man ang gawin nila, tatanggapin ko. Matapos ang proseso, pansamantalang ikinulong ako sa detention cell. Nakahiga sa matigas na kama. Nakatingin ng diretso sa kisam. Natatakot at naguguluhan ang loob ko. Damdamin ay iba't iba. Kinabukasan ng umaga. Nasa ganoon akong pag-iisip tungkol sa buhay. Lumapit ang tagapagbantay. Zhang Wei, lumabas ka saglit. Naisip ko na kailangan ng mag-interview. Si Zara ay sumunod na may pag-aalinlangan. Hindi ko inaasahan. Nasa reception, bukod sa mga nakasuot ng uniforme, may isang babae ring nakatayo. Sa hangin ng reception, may isang mahirap ipaliwanag na banayad na tensyon. Ipinatong ko ang aking ulo sa dibdib. At sa gilid ng aking mata, nahuli ko ang malambot na silweta. Si EZQ ay nakasuot ng isang light blue na damit ngayon. Ang kanyang maitim na mahabang buhok ay malambot na bumabagsak sa kanyang balikat. Sa sandaling ito, siya ay nakatayo sa tabi ng isang pulis. May nakatagong pag-aalangan sa kanyang mga mata. Ngunit may bahagyang lumalabas na hindi maipaliwanag na damdamin. Nagsaya. Zhang Wei. Tama ba? Isang mas matandang opisyal ang unang nagsalita. Matapos ang aming pagsusuri. Kasama na ang pakikipag-ugnayan kay EZQ. Ngayon ay may ilang mga sitwasyon na kailangan naming ipaliwanag sa iyo. Biglang nanlambot ang puso ko. Humihinga ng hapla, naghihintay sa huling hatol. Una sa lahat. Ayon sa mga lokal na regulasyon natin, ang threshold para sa kriminal na kaso ng pagnanakaw, karaniwang nasa 2,000 yuan ang halaga. Medyo nanlaki ang mata ng pulis, at sandaling tiningnan muna ako. Umikot na naman siya kay EZQ. Yung mga cash na kinuha mo noong araw, na-verify na ni Ginoo dito. Ang kabuang halaga ay 1,875 yuan. Yung numerong ito, talagang hindi pa sapat para maabot ang threshold ng kaso. Agad sumunod. Malinaw na bumagal ang boses ng pulis ng bahagya. Nandito si Yanji, EZQ, matapos lubos na maunawaan ang mga pangyayari. Kusang loob siyang nagsumite ng nakasulat na materyal ng paglilinaw sa amin, na nagsasabing hindi siya maghahabol ng anumang pananagutan sa iyong mga aksyon. Nang marinig ko ito, bigla akong napatingala. Napuno ng hindi makapaniwalang tingin kay EZQ. Saktong siya rin ay lihim na tumingin pabalik. Ang dalawang tingin ay biglang nagtagpo sa ere. Parang isang batang sinta na natakot. Mabilis niyang itinuro ang tingin sa iba. Ang pinaka nakakagulat ay, sa maputing pisngi niya, biglang may namuong kahina-hinalang pula. Pinukaw ko ang kandado ng bahay ni EZQ. At nakuha ko pa ang mahigit 1,000 yuan niya. Hindi lang siya naghabol. Sa halip, nagbigay siya ng isang liham ng pag-unawa. Sa huli,
Huminga ng malalim ang pulis. Mukhang nagsusumikap siyang panatilihin ang seryosong ekspresyon sa mukha. Ang iyong gawaing ito. Kahit na, nagsasangkot ito ng iligal na pagpasok sa bahay ng iba at mailayuning magnakaw. Pero sa aktwal na proseso ng paggawa nito, talagang medyo espesyal ang sitwasyon. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, ikaw ay unang beses na lumabag sa batas. Ang iyong pag-amin sa pagkakamali ay tapat, dahil ang halaga ng kasangkot ay hindi umabot sa limitasyon ng kaso. At nakakuha ng sapat na pag-unawa mula sa naapektuhan. Matapos ang aming pagsusuri, nagbigay kami ng panghuling desisyon. Hindi isasampa ang kaso sa iyong ginawa. Hindi ito isasama sa investigasyon. Hindi ito isasampa. Wala na akong problema. Ang malaking sorpresa na ito ay biglang bumagsak sa akin. Nakalito ako sa sobrang gulat. Ngunit, biglang nagbago ang tono ng opisyal. Ang batas ay hindi biro. Ang iligal na pagpasok sa tahanan ng iba ay talagang isang tiyak na labag sa batas. Isinasaalang-alang ang natatanging kalikasan ng iyong kilos, at ang potensyal na pagkaabala nito sa kaayusan ng lipunan. Kami ay nagpasya, na ikaw ay parusahan ng 15 araw na pagkakulong para sa mga paglabag sa kaayusan. Kasabay ng kinakailangang edukasyon sa batas. Umaasa akong makakapagmuni-muni ka ng mabuti. Sa hinaharap, ituwid mo ang iyong likod, maging tapat at matuwid sa buhay. 15 araw na pagkakakulong. Kasama ng posibleng parusang pagkakabilanggo. Parang mula sa mabigat na parusa ay naging magaan na hatol. Napakagaan na halos lumipad na. Kumuha ako ng buhok. Tinatanggap ko. Sisikapin kong magmuni-muni ng mabuti. Salamat sa gobyerno. Salamat sa opisyal. Nakatango ako ng may pusong masaya. Ang malaking batong nakabitin sa aking dibdib. Sa wakas ay maayos na nahulog sa tamang lugar. Nakaproseso na ang mga dokumento. Sumunod ako sa gwardiya palabas. Naghahanda na para mag-report sa detention center. Sa sandaling dumaan ako sa tabi ni EZQ. Hindi ko pa rin napigilan ang sarili. Huminto ako. Isang sulyap na puno ng iba't ibang damdamin ang ibinigay ko sa kanya. Ayan, Gil. Salamat sa iyo. Nahihirapan akong makabuo ng salitang ito. Talagang hindi ko alam kung anong ekspresyon ang dapat ipakita sa biktimang ito. Nagnakaw sa bahay pero hindi ito naitala. At dagdag pa, nakakuha ng 15 araw ng libreng pagkain at tirahan na legal na edukasyon. Ang karanasang ito ko ay parang dumi ng alakdan. Tanging isa lang ito. Si SQ ay ngumiti. Yung bahagyang pulang sa kanyang pisngi ay hindi pa tuluyang nawala. Mabilis niyang binaba ang boses at nagsabi. Sa totoo lang, dapat ako ang magpasalamat sa iyo. Sa pagtulong mong linisin ang bahay ng sobrang maayos. Hindi ko pa naramdaman na ganito kaayos. Lalong bumaba ang kanyang tinig. Napakapayat na parang lamok. Ang gwardiya sa tabi ay umubo ng mahinahon. Agad akong nagtaas ng paa upang sumunod. Ngunit sa aking kalooban parang nagulo ang lahat. Sama-samang naghalo ang asim, tamis, hinanakit at alat. Ano ba talagang nangyayari sa isip ng babaeng ito? Paano ba siya nag-iisip? Sa isang kisap mata, natapos na ang 15 araw ng pagkakakulong. Araw-araw, maliban sa pag-aaral ng batas at regulasyon. Ang natitirang oras ay para magmuni-muni tungkol sa buhay. Sa tingin ko, tuluyan ko nang naintindihan na hindi na dapat muling makipagsapalaran sa mga masama at masama. Sa pagkakataong ito, swerte ako. Pero ano ang mangyayari sa susunod? Walang makakaalam. Kahit na para sa nanay na nasa ospital. Kailangan ko ring makahanap ng isang marangal na buhay bilang isang Jusheng. Lumabas sa pintuan ng kulungan. Ang sikat ng araw sa labas ay sobrang liwanag, nakakasilaw. Malalim akong huminga ng maluwag na hangin ng kalayaan. Handa nang buksan ang bagong kabanata ng aking buhay. Sino ang mag-aakala na sa sandaling nakarating ako sa kanto? Isang puting Porsche ang dahan-dahang dumaan ng tahimik sa tabi ko. Bumaba ang bintana. Ipinakita ang makinis na mukha ni EZQ na may konting pamumula, na may kaakit-akit na mukha na medyo may kulay pula. Zhang Wei, lumabas ka na. Para akong nakapako sa lugar. Parang alarm sa loob ko ay malapit ng sumabog. Anong klaseng babae itong si Ginoong Ye? Ikaw, may kailangan. Hindi ba tapos na ang usapan? Bakit siya nandito para makipag-usap? Kumagat si EZQ sa kanyang ibabang labi. Parang nagdesisyon ng mabuti. Para ipagdiwang ang iyong muling kalayaan. Kainin kita. Para lang sa bilang pasasalamat sa tulong mo noong nakaraang beses na tinulungan mo ako. Biglang napapadilat ang mata ko. Halos magduda na ako na may sira ang tainga ko. Si Ray, ang nagdudusa, ay nag-imbita ng isang handaan para sa akusado. Dahil sa pasasalamat sa akusado na tumulong sa kanya na maalis ang bahay na pumasok ng ilegal. Ginoong Ye, hindi yata angkop itong ginawa mo. Noong nakaraan. Ay naku. Hayaan na natin ang mga nakaraan, hayaan na natin. Nabigay ko na ang lahat ng mga dokumento. Sabihin mo lang kung tatanggapin mo o hindi ang pagpapakita ko ng paggalang sa iyo.
Sa kanyang tono, may halong malambing na pagmamataas at pagmamaktol. Pero sa kanyang mga mata, puno ito ng pag-asa. Mayroon pang ang kakaibang kumpiyansa na hindi mo matanggihan. Tinitingnan ko siya sa ganitong anyo. Parang nahulog ang kaluluwa ko. Hindi ko na malayan tumango ako. CJ, okay na. Hindi ako mapakali habang binuksan ko ang pinto ng passenger seat. Umupo ako sa loob. Sa loob ng sasakyan, naamoy ang sariwang amoy ng lemon na katulad ng sa kanilang bahay. Nagsasama pa ito ng kaaya-ayang amoy ng kanyang pabango. Malambot ang upuan. Komportable ang paligid. Ngunit ako'y hindi mapakali. Ako na bagong palabas mula sa kulungan. Kasama ng magandang sasakyan at magandang babae. Talagang hindi ito magkasundo. Parang medyo tense din si EZQ. Mahigpit niyang nakahawak ang manibela. Nakatutok siyang nagmamaneho. Minsan-minsan ay gamit ang paningin sa gilid ng mata. Mabilis na tumatagos papunta sa akin. Sa huli, huminto ang sasakyan sa harap ng isang bahay. Namukhang elegante ang private dining restaurant na iyon. Malinis at elegant ang paligid. Mas pino pa ang private room. Sa mga karaniwang karanasan ko sa mga maliit na kainan na puno ng buhay. Malinaw na magkaibang mundo sila. Habang tinitingnan ang menu, hindi halos tumitig ang kanyang mata sa presyo. 3,500 para sa mga side dish, hindi siya tumitig sa presyo. 3,500, mabilis na binanggit ang pangalan ng ulam na pang-inom. Ipinahayag ang ilang pangalan ng mga putahe na parang dumadaloy ang ulap at tubig. 1,500, isang pagkaing gulay na may isda. Ipinahayag ang ilang pangalan ng mga putahe na parang dumadaloy ang ulap at tubig. Mayroon bang mga bawal na pagkain? Sumagot ako ng maikli. Ayos lang. Sa kasalukuyang sitwasyon, wala na akong oras para pag-aralan ang mga putahe. Puro ang isip ko sa kakaibang sitwasyong ito. Habang dumarating ang mga putahe, sa silid ng pribadong hapunan, natitira na lang kami dalawa. Lalong lumalalim ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain, maayos ang pagkakalagay. Maganda ang kulay at amoy. Pero sa bibig ko, para lang naglalaway ang lasa. Yung Ginoong Ye. Bakit mo ako tinutulungan? At inaanyayahan sa hapunang ito. Ako? Ano ba talaga ako? Yung dalawang salita, nasa dulo ng dila. Pero hindi ko pa rin masabi. Ngunit sa kanyang puso, alam na alam niya. Si EZQ ay namumula ang pisngi. Ginagalaw-galaw niya ang mga butil ng bigas sa mangkok gamit ang dulo ng kanyang mga chopstick. Mababa ang tono ng kanyang boses. Sa simula, medyo nakakainis. Talagang natakot din ako. Pero nang makita ko ang basket, napansin kong kakaiba ka. Hindi ka naman mukhang masama. Nagpahinga siya ng kaunti. Itaas ang mukha mo. Nakangiti at maliwanag ang mga mata mo habang nakatingin sa akin. May nakakita na bang magnanakaw? Nagugulin ang buong araw para ayusin ang bahay ng may-ari at magbigay ng malaking tulong. At mag-iwan pa ng note na edukasyon. Alam mo ba? Yung pagngisi mo habang nililinis ang matitigas na mansa, parang nakangisi ka sa hirap. At yung mga bagay ko na. Kapag nakapantay na ang pagkakaayos ng underwear, yung mukha niya na may halong inis at seryosong tingin. Ang nakakatawa talaga. Para akong nasusunog ang mukha ko. Pula na mula sa leeg hanggang sa noo. Tama nga, binuksan niya ang surveillance at sinilip. Kahit yung mga detalye pa. Talagang nakakahiya na talaga. Yun nga iyon. Naging sihi ako. Naging sihi na ako. Naging sihi na ako. Gusto ko pa sanang magdagdag ng ilang salita. Ngunit biglang umiti si Iziju. Alam ko na. Kaya nararamdaman kong espesyal ka talaga. Nilagyan niya ako ng isang piraso ng gulay sa aking mangkok. Mas naging magaan ang tono niya. Speaking of which, kailangan ko pang magpasalamat sa iyo. Noong araw na umuwi ako at binuksan ang pinto, ang kaayusan ay nagbigay liwanag sa buong araw ko. Nagtanong ako sa ibang tao. Alam kong nasa ospital ang iyong ina. Kulang ako sa pera. Kaya, bigla akong kinabahan. Nagmatsyag ako sa kanya. Sinisiyasat niya ako. Huwag kang mag-isip ng masyado. Wala akong ibang intensyon. Gusto ko lang sanang tulungan ka. Tungkol sa mga gastusin sa gamot ng iyong ina. Nakapag-ipon na ako ng kaunti para dito. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito sa ngayon. Ano? Siya ang nagbayad para sa mga gastusin. Parang isang biglaang pagsabog ito. Nawala ang isip ko. Hindi pwede. Hindi ko kayang tanggapin ang perang ito. Wala tayong kaugnayan. At saka, ako pa nga. Halos hindi ko naisip at agad akong nagsalita. Hininto ni EZQ ang sinasabi ko. Bahagyang umusad siya pasulong. Lumapit ka sa akin ng kaunti. Ang mainit na hininga na maihalong pabango ay halos humaplos sa aking pisngi. May dagdag na malambot na init sa iyong boses. Sinabi ko nang ito ay hiniram mo. Hindi naman ito ibinigay ng libre. Kung may bumabagabag sa iyong kalooban,
dahan-dahan mo na lang itong ibalik. Ako. Bakit ganito? Sana'y masabi ko na hindi ko man lang mahanap ang isang disenteng trabaho. Nang tumingin ako, tumama ang tingin ko sa kanyang mga mata na napakalapit. Sa mga mata niyang iyon, may ningning na tila tubig. Malinaw na naipakita ang aking kasalukuyang sitwasyon na puno ng kahirapan. Napakaliit naman. Maaari mo akong tulungan na maghanap ng bahay para sa pagsasauli ko. Ang kakayahan mo ay paulit-ulit kong pinanood. Sobrang nasisiyahan. 1,000 ang halaga nito. Paano? 1,000. Ang halagang ito ay higit pa sa karaniwang presyo sa merkado. Higit pa rito, ang mga salitang tumulong sa akin na magbenta ng bahay ay lumabas mula sa kanyang mga labi. Kasabay ng distansyang ito at ang nilalaman sa kanyang mga mata. Lahat ng lasa ay nagbago. Saan ka pa makakahanap ng simpleng pisikal na gawain? Yung puso sa dibdib ko ay hindi mapigilan na kumabog ng mabilis. Ang Adam's apple ko ay kusang gumagalaw pataas at pababa. Parang may napakaraming maliliit na kuryente sa hangin na tahimik na gumagalaw. Ang temperatura sa loob ng kwarto ay tila tumaas. Ikaw, ano bang ibig mong sabihin? Inilapit niya ang katawan sa sandalan ng upuan. Itinaas ang baso ng alak at dahan-dahang inalog. Literal na kahulugan lang. Ngunit ang tingin na iyon ay nananatiling nakatutok sa akin. Mula noong kakaibang salu-salo ng pasasalamat na iyon. Parang may kakaibang sinulid na kumonekta sa akin at kay Ezekiel. Tuwing 3 o 4 na araw. Ang kanyang mensahe ay palaging dumarating sa oras. Pare-pareho ang nilalaman. Ngunit ang tono ay tiyak na matatag. Zhang Wei, magulo na naman sa bahay. Agad na linisin. Tiyak na may kasamang transaksyon sa dulo ng impormasyon. 1,000,000. Palagi kong sinasabi sa sarili ko. Nagsusunod sa utang. Tamang trabaho. Pero tuwing hawak ko ang susi at binubuksan ang pintong 1,704, harapin ang bahay na kahit hindi kasing malupit ng una. Pero nananatiling magulo pa rin. Palagi akong nakakaramdam ng kakaibang hindi maipaliwanag. Ano ba talaga ang papel ko dito? Eksklusibong tagalinis. O ito ay isang proyekto ng kanyang kakaibang hilig? Kapag naglilinis, minsan si Ezekiel ay nasa bahay. Minsan wala. Basta nandyan siya sa bahay. Nagsisiksik siya sa malalim ng sofa. Nakalaptop sa kanyang mga tuhod para sa trabaho. O kaya naman ay nanonood ng mga palabas. Pagkatapos ng sandaling iyon, ang kanyang tingin ay aalis sa screen. Hinahabol ang aking anino habang gumagalaw. Hindi ito parang isang tagapagbantay na nagsusuri. Sa halip, mas parang isang uri ng paghanga o pagtangkilik. Kahit na tinitingnan niya ako na parang buong katawan ko ay nakaramdam ng kilabot. Yung galaw ko sa pagdudumi ay napakaramdam na parang nakastuck sa ilang antas. Minsan, ako ay nakikipag-away sa matagal ng matigas na grasa sa kusina. Dumating siya na nakasuot ng tsinelas na pambahay. Zhang Wei, ikaw lang ang marunong maglinis. Gutom na ako. Sawa na ako sa ordering ang takeout. Hindi pa nga ako tumingala. Nainis na sumagot lang ng walang pakialam. Kung sawa ka na sa pagkain mula sa delivery, matuto ka ng magluto. Hindi ko naman kaya. May halong pakiusap ang tono ng boses niya. Tingnan mo, ang galing-galing mo sa mga bagay-bagay. Siguradong hindi ka rin pangit sa pagluluto, di ba? Ipakita mo nga. Hindi ko alam kung na-inspire siya sa tono ng boses niya. Provider, hindi ko alam kung na-inspire siya sa tono ng boses niya. O kahit sa kaibuturan ng puso ko, gusto kong patunayan ang isang bagay. Nang hindi ko namamalayan, naiwan ko ang basahan sa kamay ko. Hinugasan ko ang mga kamay ko. Binuksan ko ang mga refrigerator niya. Nandito ang mga sangkap na sapat na. Tinatayang kakabili lang nito kamakailan. Anong gusto mong kainin? Nagsuot ako ng apron. Parang matigas ang tono. Sige na. Kung anong gagawin ko, kakainin ko. Noong araw na iyon, gamit ang mga nakahandang sangkap sa refrigerator. Naghanda ako ng isang simpleng hapunan na may 3 ulam at isang sabaw. Binurong baboy. Inihaw na plaing isda. Broccoli na may bawang. Kasama ang isang mangkok ng sabaw na may kamatis at itlog. Mga karaniwang lutuing bahay lang ito. Pero tama ang timpla at pagluluto ko dito. Pag-serve ng pagkain sa mesa. Nang unang subo ni Ezekiel ng ribs, ngumiti siya ng parang buwan ang mga mata. Zhang Wei. Sobrang sarap. Kumakain siya na parang walang bukas. Walang pakialam sa kanyang imahe. Habang pinapasok sa bibig, ay nagbubulol na pumuri. Mas masarap pa kaysa sa luto ng 5-star hotel chef. Ang galing ng luto mo. Nakikita mo ang saya sa kanyang mukha habang kumakain. Ang hindi ko gustong pakiramdam sa kaibuturan ng aking puso ay tila unti-unting naglalaho. Kahit na may bahagyang umuusbong na pakiramdam ng tagumpay. Mula ng araw na iyon, laging tumatawag si Ezekiel sa akin ng mas madalas. At ang focus ay malinaw na lumipat sa pagluluto. Hanggang sa isang araw, kakatapos ko lang sa itinakdang lugar na kanyang pinili. Naghahanda na akong lumipat sa kusina. Ngunit tinawag siya sa sala. Zhang Wei, may gusto akong pag-usapan sa iyo.
May ngiti sa kanyang boses. Tingnan mo. Magaling ka sa paglilinis. At sakto ang iyong pagluluto sa akin. Dito sa akin. Kailangan lang namin ng taong maaasahan para mag-alaga sa araw-araw. Ikaw na rin ang magtatrabaho ng mga maliit na gawain. Kaya, gusto kong maging full-time na housekeeper mo. Anong palagay mo? Full-time. Sa bahay ni Gia. Sweldo buwan-buwan na 1,000,000. Kasama ang pagkain at tirahan. Gasto sa gamot ng nanay mo. Saklaw ko na lahat. Hanggang sa siya'y gumaling. Ano sa tingin mo? Okay ba ang kondisyon na ito? Wala kang dahilan para hindi pumayag, di ba? Sweldo buwan-buwan. Ganap na sasagutin ang bayad sa gamot ng ina. Anong klaseng kondisyon ang pwedeng ikumpara sa ganitong kabutihan? Para kang tinamaan ng isang piraso ng pi mula sa langit. Tama ang tama, sa mismong kawangis na kailangan ko. Hindi ko na mahahanap ang pagkakataon na tumanggi. At ayaw ko na ring tumanggi. CJ, ganito na lang. Nakaimpake ako ng maayos ng aking mga gamit. At opisyal nang lumipat sa kwarto ng pamilya EZQ. Ang aking katayuan ay umakyat mula sa pansamantalang tagalinis tungo sa tagapangalaga ng bahay. Ang mga gawain ay talagang tulad ng kanyang sinabi. Maglinis, magluto, paminsan-minsan ay tumakbo para sa kanya. Ang kanyang bayad ay talagang nakakamanghang generoso. Kahit na nauna pa nga ang bayad sa isang buwan. Ipapadala ko muna sa pamilya ko. Ngunit, simula nang pumasok ako sa bahay ni EZQ, ang una kong tuwang-tuwa sa biglaang swerte, ay agad na palitan ng isang araw-araw na paghihirap. Ang pinagmumulan ng paghihirap na ito, ay si EZQ mismo, para siyang tuluyang nagpalaya ng kanyang kalikasan. O masasabing, sa harap ko, tuluyan niyang inalis ang lahat ng takip. Mas naging matapang at malaya ang kanyang pananamit sa bahay. Ang mga sutlang na gown na may strap ay halos naging kanyang paboritong suot. Ang tela ay kasing manipis ng pakpak ng tipaklong. Mahigpit na nakadikit sa kanyang magandang hugis ng katawan. Wala akong pagkakataong masusing pagmasdan noon. Ngayon na magkasama tayo sa iisang bubong. Nabigla akong malaman na sobrang ganda niya. Para siyang isang ligaw na rosas na tumutubo ng walang pigil. Makulay at mapang-akit. Naglalabas siya ng nakakabighaning bango. At ako, yung tinatawag na yaya. Araw-araw na nakararanas ng ganitong matinding visual na epekto. Nahihirapan na pinapanatili ang natitirang katinuan. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Zhang Wei, nandito ka para magtrabaho. Siya ang employer na nagbibigay sa iyo ng sahod. Ang bayad sa gamot ng iyong ina ay nasa kamay niya. Huwag na huwag mag-isip ng mga bagay na hindi dapat isipin. Kaya, ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko bilang isang kwalipikadong yaya na bulag at bingi sa puso. Nakamasikip siya at lumalakad sa harap ko. Agad akong yumuko at nagtuon sa pagpunas ng mesa. Nakabao siya at nang bumalik ang kanyang katawan, lumitaw ang nakakaakit na kurba. Agad akong lumingon at pinag-aralan ang laki ng apoy sa kalan. Ngunit tila si EZQ ay determinado na subukin ang aking limitasyon sa pagtitimpi. Masaya siyang naglalaro sa aking mga hangganan. Ang liwanag ay nasa kakaibang ugali ng aking yaya at sa kanyang masayang pakiramdam. 23 tahimik na lumipas ang mga pahina ng kalendaryo. Isang hapon ng katapusan ng linggo. Nakapagbihis na siya at lumabas mula sa kwarto. Zhang Wei, tara. Samahan mo akong lumabas. Saan tayo pupunta? Manood ng scene. Tiket na ibinigay ng kasamahan. Hindi pwedeng hindi panoorin. Daan patungo sa sinehan. Kunin ang tiket. Pumasok. Hanapin ang upuan at umupo. Hanggang sa magdilim ang ilaw. Umiindayog ang musika ng opening ng pelikula na may kasamang musika ni Ming Shen. Nakaunawa lang ako sa huli, na ito ay isang horror film. Aking iniiwas ang aking ulo. At sumilip kay EZQ sa tabi ko. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha. Na kumikislap-kislap. Napakabilis ng takbo ng pelikula. Sunod-sunod ang mga nakagugulat na eksena. Tuwing may lalabas na multo sa screen o biglang sumabog ang sound effect. Laging nanginginig si EZQ ng biglang. Humihinga lang mahina at nag-inarte. Bago pa man matapos ang unang 20 minuto. Nang hindi niya namamalayan, nakalapit na siya sa tabi ko. Mahigpit na nakadikit ang braso niya sa braso ko. Nagpapadala ng maliliit na panginginig. Hoy! Okay ka pa ba? Hindi. Hindi. Walang problema. Matigas ang ulo niya. Pero kitang-kita sa boses niya na nanginginig. Medyo malamig talaga. Tiyak na nakababa ang temperatura ng aircon. Ngunit sa tingin ko, mas natatakot siya. Agad na sumunod ang isang napakadugawing eksena. Kasabay ng malungkot na sigaw ng tauhan. Si EZQ ay humikbi ng mahina. Bigla siyang humigpit sa aking tabi. Ang kanyang ulo ay sumubsob sa aking mga bisig. Ang malambot at mabangong katawan niya ay walang kaalam-alam na bumangga sa akin. Ang kaaya-ayang amoy mula sa kanya ay nahalo sa matamis na amoy ng popcorn sa sinehan. Sumisiksik sa ilong. Parang manhid ang katawan ko. Nakatayo ang mga braso sa ere. Hindi ko alam kung saan ilalagay. Walang laman ang isipan. Tanging ang katawan na nanginginig sa baso. Napakatotoo ng pakiramdam.
Natatakot. Huwag ka nang tumingin pa. Hindi. Hindi pwede. Sayang naman ang tiket. Inilubog niya ang mukha niya sa dibdib ko. Sumagot siya ng may pag-aalinlangan. Ngunit wala siyang balak na bumangon mula sa tasa ko. Kaya't, sa ikalawang bahagi ng pelikula, halos siya ay nakayakap sa akin. Ako ay talagang naging isang malaking human shape na unan. Hindi ko magawang kumilos. Ang dalawang braso ko ay dahan-dahang nakayakap sa kanya. Nagmamadali. Natatakot na mahawakan ang anumang bahagi na hindi dapat mahawakan. Wala akong napanood sa kwento sa screen kahit isang frame. Lahat ng aking pandama ay mahigpit na nakatali sa babae sa aking mga bisig. Ang kanyang buhok ay humahagod sa aking baba. Nakakakiliti. Ang kanyang paghinga ay pinapainit ang aking balat sa pamamagitan ng tela. Ang kanyang lambot ay nakadikit sa akin. Ito ay tila ang pinsweetest na torture sa mundong ito. Biglang lumiwanag ang ilaw ng pagtatapos. Siya ay parang nasunog na biglang tumalon mula sa aking tasa. Nanginginig ang pisngi niya sa sobrang hiya. Tara. Sige na. Mauna siyang umalis. Halos tumakbo na palayo. Huminga ako ng malalim. Pinipigil ko ang pagkasabik sa bibig ko. Sumunod ako. Sa daan pa uwi. Ang loob ng sasakyan ay puno ng isang banayad na katahimikan. Nakatuon siya sa manibela. Ako naman ay tumingin sa labas sa mabilis na dumadaan na dilim. Ngunit ang malambot na pakiramdam at ang tibok ng puso na parang tambol ay hindi maalis-alis. Akala ko tapos na ang bagay na ito. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, natutulog ako ng medyo magulo. Ngunit may marahang kumatok sa pintuan ng kwarto. Zhang Wei. Gising ka ba? Mula sa labas, narinig ko ang boses ni Ezekiel na may kaunting takot. Pinilit kong bumangon mula sa kama at buksan ang pinto. Nakita ko siyang nakasuot ng halos transparent na sutlang nightgown. At may suot na manipis na jacket sa labas. Yakap-yakap ang isang unan. Nakatayo sa pintuan na walang saplot sa mga paa. Bahagyang namumula ang paligid ng mga mata. Parang isang kuneho na natatakot. Ako. Medyo natatakot ako. Laging umiikot sa isip ko ang mga eksena sa pelikula. Hindi ako makatulog. Pwede bang matulog ka dito sa sahig? Habang tinitingnan ang kanyang mapagpanggap na hitsura, at isang beses pang tignan ang suot niyang halos walang suot, pakiramdam ko lang ay biglang tumutulak ang aking mga tempra. Hayaan siyang matulog sa aking kwarto. Anong klaseng usapan yan? Lalaki at babae lang. Lakas ng apoy, matinding apoy. Pero siya pa rin ang pangunahing may-ari. Siya ang nagbabayad sa akin. Siya ang nagpondo ng gamot ko. Ngayon, takot na takot siya. Pero simpleng hiling lang iyon. Huminga ako ng malalim. Matutulog ka sa kama. Maglalatag ako ng banig. Paano naman yan? Walang masama dyan. Tiyak na tiyak ako. Nagsimula na akong kumuha ng mga kumot mula sa aparador. Ikaw ang amo. Saan ka nakakita ng amo na natutulog sa sahig? Tahimik siyang nanood habang mabilis kong inayos ang banig. CJ, salamat sa iyo. Sumagot siya sa isang mahinang boses. Dahan-dahan siyang umakyat sa aking kama. Pinatay ko ang ilaw. Naiwan ang isang mahinang liwanag sa tabi ng kama. Agad siyang gumulong sa sahig. Nakatalikod sa direksyon ng kama. Ipinikit ang mga talukap ng mata ng mahigpit. Hapunan. Zhang Wei. Ang kanyang boses ay umabot mula sa direksyon ng kama. Sa dulo ng kanyang boses ay may kaunting paghinga na halos hindi maramdaman. Magandang gabi. Ang silid ay muling bumalik sa katahimikan. Tanging dalawang banayad na tunog ng paghinga ang naririnig, nag-aagawan sa isa't isa. Kaya kong mahuli ang mga maliliit na galaw niya habang siya'y umiikot sa kama. Ang tunog ng tela na nagkikiskisan ay tila pinalakas ng ilang beses sa tahimik na gabi na ito. Hindi ko alam kung gaano na ito katagal. Nakalugmok ako sa pagod ng aking katawan at tensyon ng aking mga nerbiyos. Dahan-dahan akong nahulog sa mga pangarap. Sa aking mga panaginip, parang bumalik ako sa aking pagkabata. Nasa aking mga bisig ang aming matandang orange na pusa na inaalagaan ng maraming taon. Ito ay buong balahibo. Mainit-init. May amoy ng sikat ng araw na tumagos sa buong katawan. Naghanap ng komportableng pugad sa aking bisig. Naglalabas ng tunog ng kasiyahan mula sa aking lalamunan. Otomatikong hinigpitan ko ang aking mga bisig. Mas pinagdikit ko pa ang malambot at mainit na bagay sa aking dibdib. Ang aking pisngi ay humahagod sa kanyang malambot na noo. Ang hindi matatawarang kapanatagan at kasiyahan ay niyayakap ako ng mahigpit. Itong panaginip, talagang napakaganda. Mula nang magkasama tayo noong gabing iyon. Ang linya sa pagitan namin ni Ezekiel ay lalong nagiging malabo at masalimuot. Para siyang nakahanap ng isang bagong kasiyahan. Ang pag-aya niya sa akin na lumabas tuwing weekend ay biglang tumaas. Sinasabing para maranasan ang buhay, hindi pwedeng palagi na lang nakatambay sa bahay. Ngunit sa bawat paglalakbay, may mga luha na dumadaloy sa ilalim ng isang hindi maipaliwanag na mainit na agos. Pumunta sa art exhibit. Magsusuot siya ng masikip na palda. Habang ako'y yumuyuko upang mainat na basahin ang mga paliwanag ng mga exhibit. Tama lang ang kanyang pagyuko. Pumunta sa bagong bukas na tindahan ng mga mamahaling produkto.
Kapag sinusubukan niyang isuot ang mga damit na may presyo na nakakapangilabot, palagi niyang itataas ang isang sulok ng kurtina ng fitting room. Zhang Wei, maganda ba itong suot ko? Ang sunod-sunod na mga date na ito ay nagbigay daan sa araw-araw na maliliit na sandali sa ilalim ng iisang bubong, na nagbukas sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa kanya. Kapag siya ay masaya, paminsan-minsan ay nagkukwento siya ng kanyang mga bagay. Unti-unti kong nabuo ang kanyang kwento. Isang tipikal na mayamang anak na babae. Ang kanyang ama ay may-ari ng isang malaking negosyo noong mga nakaraang taon. Mayamang pamilya. Ngunit ang tadhana ay hindi tiyak. Ilang taon na ang nakalipas, nagkasakit ang kanyang ama ng hindi magagamot na karamdaman. Bago siya pumanaw, hindi alam kung ano ang naging dahilan. Ipinagbili niya ang karamihan sa mga bahagi ng kumpanya. Naiwan lamang ang sapat na yaman para sa kanilang mag-ina upang walang alalahanin sa kanilang buhay. Sobrang naapektuhan ang kanyang ina. Ngayon ay madalas na naglalakbay sa iba't ibang dako para magpahinga. Napakabihirang umuwi. At si Ezekiel mismo ay matagal nang nababato sa mga magarbong party at pakikisama sa mga kilalang tao. Nadarama lamang na walang lasa. Kaya't naghanap siya ng isang tahimik na administrative na trabaho para lamang magpalipas ng oras. Bakit hindi ka na lang mag-hire ng part-time worker noon? O kaya ay mag-hire talaga ng yaya? Sa wakas, nailabas ko na ang matagal ko nang inilihim na tanong sa sarili. Sa kalagayan niya, para kang naghahanap ng propesyonal na kasambahay, ay parang manghuthot lang ng bagay sa bulsa. Bakit nasira ang bahay hanggang ganyan? At bakit pa ako ang pinili mong hanapin, isang amaturong magnanakaw? Nung narinig ko ang tanong na iyon, habang si Ezekiel ay naglalagay ng mga liryo na binili ko sa vase, huminto siya ng kaunti. Iniliko niya ang kanyang mukha. Nagbigay siya sa akin ng isang ngiti. Yung mga tao sa labas. Saan ka pa makakahanap ng kasing maalaga? Yung ngiti niya ay may halong kaunting pag-aasar sa sarili. At may dala ring mga kahulugan na hindi maipaliwanag. Ang tono niya ay magaan. Ang mga mata ay umiikot sa aking harapan. Ngunit hindi ito nagbigay ng tunay na sagot. Ang mga araw ay tahimik na lumipas sa gitna ng tensyon ng aking tagapag-alaga at ang unti-unting pag-atake ni Ezekiel. Hanggang sa araw ng aking kaarawan. Halos nakalimutan ko na ang araw na ito. Ngunit sa umaga, nakatanggap ako ng mensahe ng pagbati mula sa aking ina. May kaunting asim sa aking puso. Dumating si Ezekiel na may misteryosong anyo sa aking harapan. Zhang Wei, ang ganda ng panahon ngayon. Huwag nang magtanong sa bahay. Samahan mo akong maglakad-lakad. Hindi ko pa nasimulan magsalita. Hinila na niya ako palabas. Sa pagkakataong ito, umabot kami mula umaga hanggang dapit hapon. Parang nakapag-ayos na siya ng isang perpektong itinerary ng maaga. Siksik na siksik ang ritmo. Ngunit puno ito ng talino sa bawat detalye. Pumunta kami sa lugar na matagal ko nang pinapangarap. Ngunit ayaw kong gumastos ng tiket para sa tech exhibit. At sa tuktok na rotating restaurant, nagkaroon kami ng napaka-espesyal na tanghalian. Sa hapon, pinilit niya akong pumasok sa arcade na pinakagusto ko noong bata pa ako. Sobrang cute niya habang nag-shooting siya, kahit na medyo clumsy. Ang pagtap sa drum machine ay talagang walang ritmo. Ngunit kapag tumawa, mas malaya pa siyang magpahayag. Parang isang high school girl na nag-cut class at lumabas. Ang araw ay unti-unting lumulubog. May dala akong maraming bag sa aking mga kamay. 9 na beses sa 10, lahat ito ay mga nakuha niyang gamit. Ang aking mga binti ay parang namamanhid at parang hindi akin. Anong gusto mong kainin sa gabi? Ako ang taya. Taya ko ito. Ikaw na ang pumili ng restaurant. Tumingin sa mga ilaw ng lungsod na unti-unting nagliliwanag. Isang hindi maipaliwanag na pagod at isang uri ng pagnanasa ang sabay na sumiklab sa puso. Bakit hindi? Kumain na lang tayo sa bahay ngayong gabi. Gagawan kita. Si Ezekiel ay nagulat. Agad na ang kanyang mga mata ay naging hugis buwan. Ayos lang. Uwi tayo para kumain. Pumunta tayo sa supermarket para mamili ng pagkain. Pumasok kami sa malapit na supermarket. Itinulak niya ang cart ng pamimili. Parang isang bata na labis na naguguluhan sa lahat ng bagay. Nakakita ka ng mga gustong-gustong sangkap, saka mo itinatapon sa sasakyan. Alam mo bang gawin ito? At ito naman, gusto kong kainin ang paborito mong lutuin. Hindi pa tapos. Dala-dala namin ang mga malalaking bag ng sangkap. Bumalik kami sa 1,704. Sa kusina, nagsusuot ako ng apron. At agad na pumasok sa gitna ng abala sa kusina. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya pumunta sa sofa. Kundi nagdala siya ng mataas na upuan. Umupo sa tabi ng kitchen island. Nakahawak ang kamay sa pisngi. Tahimik na pinapanood niya ako. Naglalaba ng gulay. Paghahanda. Pag-ikot ng kawali. Pagpapaanghang. Nakatutok ako sa kalan. Ang tanging naririnig niya sa kanyang tainga ay ang ritmo ng kutsilyo sa chopping board. Ang tunog ng langis na kumukulo sa kawali. At ang paminsan-minsan kong utos. Iabot mo yung plato. CJ, tulungan mo akong kunin ang sibuyas. Darating na. Parang isang masigasig na maliit na bubuyog siya. Tumutulong siyang maghanda. Ang malambing na gintong liwanag ay bumabalot.
Ang buong silid ay punong-puno ng isang kakaibang kapanatagan at kapayapaan. Nang sa wakas ay nailabas na ang huling sabaw mula sa kaldero. Ang mesa ay puno na ng siyam na masasarap at kaakit-akit na putahe. Si Ezekiel ay tila may magic, naglabas ng mamahaling alak mula sa isang bote. Mabilis niyang binuksan ang takip ng bote. Ibinuhos ang alak sa decanter. Umiti siya habang pinupuno ang aking baso ng alak. At naglagay din siya ng maraming alak sa kanyang baso. Salamat sa iyong pagsisikap. Altam Ruli. Siyang chef. Tumingin sa mga pagkaing nasa mesa. At sa kabila, sa mukha na may ngiting puno ng saya. Parang may isang sulok sa aking puso na nabasa ng mainit na tubig. Napakalambot at magulo. Ang lasa ng ganitong tahanan. Matagal ko nang hindi natikman. Ngunit habang kinuha ko ang mga chopstick, upang tamasahin ang hindi pangkaraniwang handog na kaarawan, hinawakan ni Ezekiel ang aking pulso ng mahinahon. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng tuso at puno ng pag-asa. At may isa pang mahalagang bahagi. Ang regalo sa kaarawan. Nagtaka ako. Ngayon ay mayroon nang. Hindi na yan pwedeng pakinggan. Binawi niya ang pagkakataon ko. Tumayo ka ng diretsyo. Hinalikan niya ako at itinulak sa sofa sa sala, pinaupo. Upo ka dito. Isara mo ang mga mata mo. Huwag kang manlilihim. Ang kanyang halik na may kasamang matigas na pagmamataas ay hindi pwedeng pag-usapan. Sumunod ako sa kanyang utos at itinaas ang mata. Sa puso ko, parehong puno ng curiosity at nakakatawa. Di ko alam kung anong bagong laro ang gagawin ng dalagang ito. Naririnig ko ang kanyang magaan na hakbang papunta sa kwarto. Kasunod nito ay ang malumanay na tunog ng pagsara ng pinto. Lumilipas ang bawat segundo. Sa sala, tahimik na maririnig mo ang tibok ng puso mo. Ano nga ba ang pinagkakaabalahan niya? Nang halos hindi ko na mapigilan ang pagdilat ng aking mga mata. Isang mahina at malambing na tunog ng mga alahas ang umabot sa akin. Kasama ng isang banayad na amoy na lubos na naiba sa kanyang karaniwang pabango. Maaari na akong dumilat, sabi niya. Na may bahid ng hindi madaling mapansin na kaba at hiya. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata. Yun na, biglang huminto ang paghinga, na para bang nawala ang tibok ng puso. Sa malambot na liwanag ng sala, nakatayo si Ezekiel ng tahimik. Suot ang napakagandang tradisyonal na damit. Isang asul na palda na umabot sa dibdib. Gawa sa dekalidad na sutla. Nakabrotsa ng masinsin na disenyo ng mga baging na lotus. Malalapad na manggas na bumabagsak na parang ulap. Ang lailayan ng palda ay tila umaagos na tubig sa lupa. Ang kanyang maitim na mahabang buhok ay nakatali sa isang eleganteng bon. Ilang hibla ng buhok ang nahuhulog sa kanyang pisngi. Lalo lamang nitong pinapatingkad ang kanyang kutis na mas maputi pa sa niebe. Ang kanyang mga kilay at mata ay tila iginuhit. Sa mga araw na ito, siya ay maaaring mapang-akit o malambing. Ngayon, para siyang isang magandang babae na lumabas mula sa isang lumang larawan sa kagubatan. Kagandahang malinaw at malayo sa karumihan. Nakapaligid sa kanya ang isang pakiramdam na parang isang diwata na hindi nakikisawsaw sa mundong tao. Nang makita niya ang aking mapang-akit na anyo, ngumingiti ng banayad na nakangiti. May bahagyang kulay sa kanyang pisngi. Zhang Wei. Maligayang kaarawan. Ako. Gagawin kitang sayaw. Para na rin sa iyong kaarawan. Wala siyang kahit anong pagkakataon na tumutol sa akin. Kaya bahagyang bumaba ang ulo. Maingat niyang pinisil ang isang eleganteng desisyon. Ang ritmo ng lumang musika ay unti-unting lumalaganap. Kasabay nito, unti-unting humahaba at humahakbang ang kanyang katawan. Ang mga manggas ng tubig ay parang naglalabas ng alak. Tulad ng usok, parang manipis na hamog, ang lailayan ng saya ay naglalakbay sa pulang alon. Parang isang panaginip, parang isang ilusyon. Ang kanyang mga hakbang sa sayaw ay hindi masasabing napaka-eksperto. May ilang liko na tila medyo magulo. Ngunit ang buong puso niyang nakatuon. Ang buong pusong pagbibigay. Kasama ang mga mata na naglalakbay na may malambing na damdamin. Mas nakakaantig pa kaysa sa kahit anong kahangahangang sayaw. Sa kanyang pag-ikot, ang kanyang mahabang itim na buhok at damit ay sabay na lumilipad. Parang isang bughaw na lotus na namumulaklak sa ilalim ng bulan. Sa kanyang paglingon, nais niyang magpahayag ng kanyang damdamin, ngunit tumigil na lang. Sa loob ay puno ng mga bituin. At ang aking larawan na nagmukhang walang buhay, na parang nawala ang kaluluwa. Nakatampok ang mga masasarap na pagkain at inumin sa tabi. At may isang maganda na nakasuot ng hanfu na sumasayaw para sa akin mag-isa. Sa sandaling ito, anong magnanakaw? Anong manggagawa? Anong employer? Lahat ng hadlang sa pagkatao ay tuluyan ng naglaho. Nahulog ako sa sofa. Tumingin sa harap sa tanawin na tila isang panaginip. Sa aking dibdib ay umusbong ang isang napaka-hindi totoo. Ngunit napakalakas na nakakabiglang ilusyon. Ako si Zhang Wei. Anong karapatan at kakayahan ko? Parang nakamit ni Jing Fang ang karangyaan ng isang hari. At ang babae sa harap niya, isang napakagandang reyna. Ang kanyang tingin, mula ulo hanggang paa, laging nakatuon sa akin. Habang sumasayaw siya, bahagyang yumuko at may pag-aatubiling tumaas ang tingin, natapos ang sayaw. Bumalik sa katahimikan ang sala.
Tanging ang aming dalawa may bahagyang mabilis na hininga. At ang mainit na agos na hindi na kailangang sabihin ay matagal nang kumakala. Nakatayo siya sa kanyang lugar. May pulang pisngi. Bahagyang umaalon ang kanyang dibdib. Tumingin siya sa akin na may kaunting tapang at kaunting takot. At mahinang nagtanong, Zhang Wei, gusto mo ba? Tumingin sa harap ko sa isang tila diyosa, na may mga mata na puno ng damdamin na nakatingin sa akin. Ang puso ko ay kumakatok ng malakas sa aking dibdib. Gusto ko. Ang boses ko ay napakaraspi na. Talagang gusto ko. Agad na lumiwanag ang mga mata ni EZQ. Parang napakaraming bituin ang sabay-sabay na nahulog sa kanyang mga mata. Lalong naging makulay ang kulay ng mansa sa pisngi. Maingat na lumapit at umupo sa harap ko. Sige, kain na tayo. Tikman natin ang luto ng aming chef na si Dafiu. CJ. Kain tayo. Itataas ko ang baso. At marahang makipagtagpo ng baso sa kanya. Ang tunog ng mga baso na nagbanggaan ay tila isang tahimik na senyales. Na nagbukas sa isang gabi na tiyak na hindi pangkaraniwan. Talagang masarap ang mga putahe. Inilaan ko ang 12 bahagi ng aking isip. Bawat isa ay paborito kong lutuin. Habang kumakain kami ng may mga chopstick, nagsasalita tungkol sa mga pinuntahan naming exhibit. At mga laro sa video. Ang atmosfera sa mesa ay magaan at masaya. Hindi siya tumigil sa paglalagay ng alak para sa akin. Ang mga magagandang mata niya ay kumikislap sa liwanag ng ilaw at alak. Parang alon ng tubig. Nakakaakit ng kaluluwa. Ang pulang alak ay mayaman at malasa. Ang pulang alak ay mayaman at malasa. Mayaman sa lasa ng prutas at kahoy. Palagi namang maganda ang aking kakayahan sa pag-inom. Kadalasan, nakakainom ako ng 1 o 2 kilo ng baijiu nang walang problema. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Ngayon gabi, ilang baso ng red wine lang ang pumasok sa tiyan. Bigla akong tinamaan ng matinding kalasingan na parang umakyat mula sa tiyan. Nagsimula nang maging mabigat at malabo ang aking isipan. Ang aking paningin ay tila natakpan ng manipis na ulap. Ang mukha ni Ezekiel sa tapat ko na may magandang ngiti ay tila napaligiran ng malambot na liwanag. Lalong gumaganda na para bang hindi totoo. Parang may apoy na nagliyab sa loob ko. Nagsusunog sa akin kaya't ako'y nauuhaw. Ang tibok ng puso ko'y lubos na naguguluhan. Inalog ko ang aking ulo. Sinubukan kong gisingin ang aking sarili. Ngunit lalo ko lamang naramdaman ang bigat ng pagkahilo. Ano nang nangyayari? Zhang Wei, naiinom ka ba ng sobra? May pag-aalala sa boses ni Ezekiel. Lumapit siya ng kaunti. Ang mainit na hininga ay dumampi sa aking tainga. Tumingin ako pataas sa kanya. Nasalubong ang kanyang malapit na mga mata. Sa mga mata niyang iyon, ang dating hiya at inaasahan ay unti-unting nawala nang hindi ko namamalayan. Pinalitan ito ng isang, parang nakamit na, laging lumalalim ng ngiti ng kasiyahan. Parang isang pusa na nakakuha ng isda. May mali, ang alak na ito, ay may problema. Ang kaisipang ito ay parang kidlat na dumaan sa aking magulong isipan. Lahat ay masyado ng huli. Isang matinding pakiramdam ng kawalang lakas ang bumalot sa aking mga katawan. Sinubukan kong tumayo. Ngunit ako'y tila walang silbi na nayanig lamang. Ang aking mga braso ay sobrang hina na hindi ko na maitaas. Nahihirapan akong makabuo ng isang salita. At ang aking paningin ay nagsimulang mag-ikot-ikot. Sa huling sandali bago tuluyang bumagsak ang isip sa kadiliman. Sa aking malabong paningin, nakita kong tumayo si Ezekiel. May halo ng hiya at tiwala sa sarili ang pulang kulay sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay patungo sa kanyang baywang. At binuksan ang sintas ng kanyang magarang hanfu. Ang makinis na balat sa kanyang balikat ay kumikislap sa ilaw. Siya ay yumuko at lumapit. Dahil sa malamig na amoy, ang mga daliri ay humaplos sa aking mainit na noo. Ang banayad na bulong ay bumagsak sa aking tainga. Zhang Wei. Sa huli, ang nakita ko ay ang ngiti niya na may halong pagkamalakas, na may kahihiyan at tapang. Ang aking kamalayan ay tuluyang nalugmok sa kadiliman. Nang magising ako muli, ako'y nagising sa nakakasilaw na sikat ng araw mula sa labas. Ang sakit ng ulo ko'y parang gustong pumutok. Nakakunot ang aking noo habang binubuksan ko ang aking mga mata. Ang malabo kong paningin ay unti-unting nagiging malinaw. Isang banyagang kristal na kisame. Nasa ilalim ko ay napakalambot na kutson. Hindi ito ang silid na aking tinutulugan. Bigla akong nakaunawa ng isang bagay. Bigla akong lumingon. Si Ezekiel ay nakahiga sa aking tabi. Mahimbing ang tulog. Ang mahahabang itim na buhok niya ay nakalatag sa unad na parang mga alga. Ang mga mahahabang pilikmata ay tahimik na nakabitin tulad ng mga pakpak ng paru-paro. At ang makulay na kumot ay hindi ko alam kung kailan nahulog sa kanyang baywang. Nakalantad ang kanyang makinis na balikat at magandang collarbone na walang kahit anong saplot. Parang may sumabog na tunog sa aking isipan. Biglang naging matigas ang buong katawan. Kahit ang paghinga ay huminto. Ang mga piraso ng alaala mula kagabi ay nag-umapaw sa isipan. Ang kanyang sayaw na puno ng biyaya. Napakaakit na kalasingan. Ang kanyang tinanggal na sinturon. At sa dilim, malabo ngunit nag-aalab. Ako, tayo, sa oras na ito,
Ang tao sa tabi ay tumawag ng Sakura. Dahan-dahan siyang nagising. Nakatagpo ng aking naguguluhang tingin. Nagtaka siya sa simula. Pagkatapos ay mabilis na namula ang kanyang pisngi. Awang-awa akong itinaas ang kumot upang takpan ang baba. Natanging ang mga mata lamang ang nakikita. Na kumikindat at nakatingin sa akin. May kahihiyan sa kanyang mga mata. May kalituhan. At may bahagyang hindi madaling mapansin na kalikutan. Zhang Wei. Mula nang tulungan mo akong maglinis noong araw na iyon, nagpasya na ako na ikaw ang magiging responsable.